Paling tayo ng medyo ibang ruta dito sa ating ano ngayon, gawin natin ng opinion o kaya sa ating mga nakikita sa itong balita na to medyo matagal na. Nakaraang February, doon to tumunog talagang balita na to na sumingaw talaga na itong ABS-CBN ay konfirmado na binili na ng mga Ayala. Yung kung makikita natin sa Mother Ignacia, siguro kung nasa Maynila tayo, lahat naman tayo napadaan tayo dyan sa lugar na yan, yung Mother Ignacia Avenue, ay makikita natin yung tower nilang pinakamataas. Yan bilang na lang ang araw niyan. Although, isang taon na lang siguro kasi by 2026, yan na yung tatanggalin na yan lahat ng mga ano diyan, mga structure ng ABS-CBN. Di ko alam kung ano talaga ang eksaktong gawin ng mga Ayala diyan kasi nabili na nila yan ng halagang 6.6 billion pesos. Ang laki ng pagkabinta. Gawa ho itong nangyari sa kanila noong nag-renew sila ng franchise na hindi sila na-renew gawa sa mga problema nila doon na may mga pagkukulang sa kanilang mga tax nila, pagbabayad. Hanggang ngayon hindi yan klaro. Tapos yung may-ari ay hindi siya Filipino citizen at required kasi yan sa Pilipinas pag may-ari ka ng isang network dapat pure Filipino citizen. Yun ang required. Nahuli yon itong si Lopez na ang kanyang citizenship ay isang American citizen. Kaya nagkaroon to ng sinisilip to sa dati sa sa Congress noong sa House of Representatives noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya nahalukay pa yung ibang ng mga issue nila tungkol sa mga labor nila na mayroong mga matagal na sa kanilang contractual pa din. Nung inimbestigahan sila sa House of Representatives, doon na lumabas yung ibang mga tao na kung kailan na inimbestigahan, tsaka pa sila inupira ng magiging tawag nito, magiging silang regular na. Pero nung time na yon na bago yon sila imbestigahan, renewal ang kanilang basis sa trabaho sa ABS-CBN. May nga yan, nakikita natin yung isang cameraman na lumipat dito sa GMA7 at nagsalita din ho yun doon sa hearing. Kaya nakikita talaga ang daming violation itong ABS-CBN nung time na yon. At kasama pa to itong si Congressman pa to dati itong si Remulla, itong si Boyeng Remulla. Yan ang grabe dati sa ABS-CBN. Itong si Remulla, naalala ko dati yun Remulla. Itong si Defensor, itong si yung sa Cavite, itong sa Dasmariñas, isang congressman diyan. Barsaga. Sino pang ibang diyan, mga grabe ka tigre sila noon. Ito si Marcolita. Yan yun. Sino pa? Marami yan sila. Pero yan ang pinakabukal talaga, Marcolita. Pinakamatindi yan ang hinalungkat lahat ng mga problema diyan sa ABS-CBN. Kaya di sila binigyan ulit ng prangkisa at nadali talaga sila nung time na yun sa 16th Congress. Ito video na patunay talagang hindi na sila magtuloy dyan sa lugar na yan, ng ABS-CBN yan sa Mother Ignacia. Gusto ko tanong si DJI, pero mamaya, tanong ko muna, saan po yung campus na ito? Saan po kayo dito sa ABS-CBN? Kasi dati dyan sa Star Magic, dyan, di ba, mawawala na yung part na yan. Diyan pa rin po, pero we're staying there until August of next year. Kasi August of next year will be the end of contract na natin sa part ng ABS po na yan. Tapos we're planning to transfer into the ELJT. Since ang bongga na, hindi na Acre workshop, Star Magic workshop na, di ba? May balak kayo to build, pumunta pa campus, o lalong palaki, maging malaki po yung school for the creative and performing arts po. That's the bigger dream po, sir. Na pwede naman Siyempre, parang, I was surprised, parang when we announced nga that we're rebranding the workshops into
School for the Creative and Performing Arts. Ang dami nang tumatawag na they want to be part of the school, no? Parang, yeah. Hindi ko muna i-pre-empt, pero we will be announcing more teachers who will be joining us in the school. So, that's the bigger dream po talaga is to create a school and hopefully a campus in the future. Siyempre, iba rin talaga Star Magic and ABS-CBN. Oo. Actually, itong dalawang katabi ko, balak din po nila mag-inom. Oo, di ba? Oh, why not? Yan. Thank you po. Maraming salamat po for Thank you making po. this fun. Yeah. Hindi naman lahat ibibinta dyan. Siguro, mga ilang metro yung ibibinta nila dyan. Medyo malaki-laki pa naman yung nila yan dyan, ng area nila yan dyan. Nasa 4 hectares, kung hindi ko nagkamali, 4 hectares sila dyan. Malaki-laki yan, kasi paikot yan yung lote nila yan dyan. Kaya lang, nabinta nga yan sa Ayala, at ang laking halaga, 6.6 billion pesos yung pagkabinta, gawa ng pangbayad sa utang. Matindi ha. Ito sa pambilyo. Naibenta na ng Lopez family ang property ng ABS-CBN, ang lupa na kinakatayuan ng mga buildings ng kapamilya. Naibenta na ito sa price 6.6 billion pesos. Bakit ba binenta ito? Ito po ay ipangbabayad sa utang ng ABS-CBN na pag-loan nito sa mga sikat na banks. Ang nakabili ng property na kinatitirikan ng ABS ay ang Ayala Land Corporation. Ay, ito yung mga lumalabas na video noon pa yan na itong taon na to, itong taon pa, mga February pala. Ito nga yan. So, nung nakaraang taon, mayroon nang lumalabas diyan sa mga news item na ibibinta na nga. Pero hindi yun sinabi rin ng ABS-CBN at binalitan na rin to sa GMA7 sa kanilang mga online na yun na nga ibibinta na nila. So tumalab talaga yung kanilang negosyo talaga na nasaraduan sila sa doon sa prangkisa nila na wala na. At kahit pa naman itong GMA7 mas sila ngayon active pero umaray pa din sa kanilang kita na bumaba talaga gawa ng dito sa mga online ngayon. Kaya itong ABS-CBN nung kapanahonan talaga nila, yung kasagsagan sila na malakas, hindi naman talaga natin din masasabi na hindi talaga sila bias. Ito yung resulta rin sa mga kanilang ginagawa noon na akala kasi nila ang kanilang mundo noon ay silang masunod talaga. At ito yung nagkaroon ng problema lalo sila nung na-presidente si dating Pangulong Duterte dahil itong ABS-CBN, nabanggit ni dating Pangulong Duterte na itong sky cable nila, gusto nila i-control sa Davao City mismo. Gusto ng itong mga Lopez na sila lang ang lagay ng sky cable sa Davao City. Iayaw ni dating Pangulong Duterte yon kasi gusto niya na may ibang player pa na magkaroon ng, siyempre, negosyo yan dumating sa punto na parang sinuhulan pa siya. Ayaw niya ganyan At yun na, nagkaroon talaga sila ng problema noong nag-renew na sila sa kanilang prangkisa noong 2017 ba? Doon sila na napuruhan talaga sila doon kasi hinarangan talaga yun ni dating Pangulong Duterte. Hayagan naman hinarangan talaga niya yun. Haharangin ko talaga yan sabi niya dati. Na kung ayaw nyong magbayad kayo sa tamang tax kasi dati sa BIR, kontrolado nila ang BIR ng ABS-CBN kasi yung nilagay na tao dyan, dati ni Pinoy, kadikit nila. Ganun ang negosyo Kung sino yung kadikit, yun ang ilalagay dyan sa BIR. Itong ABS-CBN, alam naman natin gaano sila kalaking corporation yan Tawag ang corporation ka, malaki ka. Itong ABS-CBN at i-compare ito sa GMA7, mas malaki talaga ang itong ABS kasi corporation, i-compare mo ito sa incorporated. Although hindi naman sila magkalayo, pero itong ABS-CBN kasi dito sa ibang bansa, mayroon silang TFC. Itong TFC hindi ito kasama sa kanilang prangkisa kasi iba naman yan international cable yan sila. Mas matindi rin yan kasi ang TFC kasi, although Filipino channel yan, pero mapanood dito sa ibang bansa. Dito sa amin, wala kaming TFC. Wala kami dito. Pero sa ibang part dito sa itong bansa na to, mayroon sila. Nakikita ko yan. Lalo sa embassy, mayroon silang TFC doon. Kaya lang mag-subscribe ka. Bilhin mo yun na yearly. Na halimbawa, para makakonect ka ng TFC, kailangan bibili ka sa kanila. Di ko alam kung magkano yan ang i-subscribe ka sa kanila.
Magbabayad ka ng monthly sa kanila. Pasok ka na, i-renew ka na naman, i-renew. Ganyan kasi dati, dapat, mayroon kami dati dito, yung GMA Pinoy TV. Na ano ko na yun, nakuha na naman yung gadget na yun, ay parang aparato. Kaya lang kailangan ng internet. Wala kami internet pa nun dito. Sabi ko, binalik namin. Kaya lang sa London pa nanggaling yun, sa UK. Kaya binalik namin doon, wala, hindi kami nakakuha ng ganun na ng Filipino channel. Ngayon hindi na kailangan kasi uso na kayo kasi online na mga internet na. Hindi naman kagaya noon na bibili ka talaga ng aparato. Aparato yan, maliit lang. Kaya lang i-connect mo pa rin sa internet. Kung di na, manood na lang sa YouTube, di okay na. So, ang dami nilang nagiging problema tong ABS-CBN, kaya ito na ngayon. Ito na yung resulta sa kanila na siguro may halo na rin gaba-gaba sa ginawa nila sa mga tao. Kasi yung mga ang daming lumabas nung nag-hearing nun kasi yung mga tao nun, halimbawa daw may mga shooting o kaya mga taping, parang yung mga tao nun parang hindi masyadong inaasikaso din sa kanilang mga producer, kaya umaaray din sila. Pinapasakay daw ng mainit, pinapasakay daw ng mga jeep lang, yung iba di masyadong binibigyan ng allowance, kaya isa na rin siguro yun na maano na sa mga tao na hindi maganda yan na Tapos ang dami nilang kaso sa Department of Labor. Marami silang mga trabahante doon na nagrereklamo. Bandang huli, meron silang mga reporter na kontraktual na ilang taon na sa kanila. May kilala yun na reporter na nakalimutan ko lang. Nabuntis siya, tapos kontrata niya, pagbalik niya, kinontrata siya, inupiran siya na irregular. Regular na siya. Kaya lang nahuli din yun kasi nagsalita siya sa hearing nun. Sila ni Jason saan ba nanggaling yan? ABS-CBN yan. Milchanko, saan galing yan? ABS-CBN yan. Kaya lang nagka-problema sila doon. Ito si Milchanko, may kaso yan dati sa ABS-CBN at natalo ang ABS-CBN dito sa kaso ni Milchanko. Kaya ito lumipat nga to sa GMA7. Kaya itong ABS-CBN ngayon, mas minarapat pa nilang ibinta na lang talaga yung nila, yung pwesto nila. Hindi lang lahat yan sa Mother Ignacia na maibinta, pero siguro mas malaki ang naibinta kaysa matitira pa sa ng lote. Kasi yung daw yan, yung tower nga, yan ang nakukuha yan ng mga Ayala. Matanggal yan dyan. So baka gawin ng mga mall or condominium. Yan lang yung magiging dyan kasi wala namang ibang option dyan. Pwede yan magiging condominium o kaya mga mall kasi nasa Quezon City yan, sentro yan. Kaya kamalas-malas talaga itong ABS-CBN. Nagkaroon sila ng prangkisa na hindi na nag-operate. Yung kanilang frequency na sa na ngayon, ang channel 2 na yan nasa sa mga Villar. Kaya wala na. Hindi na talaga sila pwede mag-operate sapagkat ito yung nila, ang mga equipment nila. Yan na lang yung natitira. Sayang lang yung mga nila, yung mga local channel gaya sa Davao, sa Cebu kasi di na magagamit yan. Kaya ang mga Lopez ngayon, baon sa utang. Noon pa yan, ang mga Lopez na baon talaga sa utang. Kaya lang hindi nila inamin yun. Yun para lumabas talaga ngayon na totoo talagang baon na baon sila sa utang. Kasi yung ibibinta nila yan ng 6.6 billion, pangbayad sa utang. Narinig naman natin, pangbayad sa utang. At yun naman talaga ang sabi din ng mga sa mga Ayala. At mayroon silang lilipatan, plano sa may Bulacan, sa may San Jose del Monte, Bulacan. Nakadaan ako niyan noon pa, matagal na. Na para siyang, di siya mataas na building, kaya lang kumpleto daw yan ang dyan, ang facility dyan na pwede nilang, parang ang studio dyan, parang i-compare nila sa ibang bansa. Malaki sa kaya, di lang mataas, kaya lang medyo malapad yung ang kanilang tinatayuan dyan sa may San Jose del Monte. Makikita yan tabing kalsada yan, tabing highway yan. Nakita ko yan noon pa yun, ilang taon na. So di lang na-operate din yun, kaya siguro bininta na lang itong Mother Ignacia at nilipat nila itong kanilang sa Bulacan. Kaya kamalas-malas na talaga. Kaya ito yung ABS-CBN, unti-unti talaga nawala sa kanila. Ito yung teleradyo, yan na natira lang ngayon. Kasi online naman yan.
At nagbawas pa ng mga broadcaster sa kanila, newscaster, tapos mga reporter. Kasi ano na talaga, baon talaga sila sa utang. Kawawa naman sila pag operate, mas maganda pa talaga siguro, ibinta na lang talaga. Kaya yung Mother Ignacia, na yan ang landmark ng ABS-CBN dati. Sabihin natin dati, darating na taon, itong darating na taon, wala na, di na sa kanila yan. Kaya, ganun talaga ang buhay. Bilog talaga ang mundo. Sa kanila noon, lakas talaga nila. Ngayon, magbabayad na lang sila sa utang. Ibinta na lang talaga yung property nila. So, panalo ang mga tao na mabayaran nila. Kasi ang dami talaga nilang agrebyado din sa mga tao.